Heto ang pagpapatuloy ng teksto, isinalin sa Filipino, na inayos ang mga pangalan ng tauhan at iba pa. Kumakatawan ito sa katotohanan na nakapatay na ako ng tatlong nilalang na may divine level existence. Nang marinig iyon ng Kunlun Snow God, natigilan siya ng isang segundo, pagkatapos ay tumawa ng baliw. Ganito pala. Hindi pala ito ganoon. Hindi pala nakakagulat na hindi ka natatakot sa akin. Kung gayon, nakapatay ka na pala ng tatlong divine beings. Malapit na akong mamatay at papatayin mo na ang ikaapat na divine being. Ngunit bilang divine being, kahit mamatay ako, mamamatay ako ng may dignidad. Pagkasabi niya niyan, biglang nagsimulang lumiwanag ang kanyang nasirang katawan. Sa ibabaw ng kanyang ulo ay lumitaw ang isang malakristal na bato na hugis post, at sa ibabaw ng bato ay mayroon pang isang Kunlun Snowgrass Divine Core. Medyo natakot si Lin Moyu sa kanyang puso, mabilis siyang umatras, at kasabay nito, nagsummon din siya ng Immortal Witch Doctor. Nagsalita siya ng mabilis, lahat, umatras. Hanggat maaari, palayo. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang boses ay hindi na umabot sa malayo. Nagsimulang nanginginig ang buong Kunlun Mountain Range. Ang nyebe sa Kunlun Mountain Range, hindi alam kung ilang taon nang naipon, ay biglang sumabog at lumipad, bumubuo ng isang matinding blizzard. Kasunod niyan ay isang napakalakas na pagsabog. Sumabog ang yelo at nyebe. Humagibis ang bagyo sa buong langit at lupa. Nag-self-destruct na ang Kunlun Snow God. Nag-self-destruct siya ng kanyang divine body, divine core, at ng kanyang sarili. Sa sandaling iyon, inilabas niya ang lahat ng pag-aari ng divine being sa pamamagitan ng self-destruction. Tinamaan ng nakakatakot na lakas si Lin Moyu. Naitaboy si Lin Moyu ng malayo, parang isang bumabagsak na bituin. Ang napakalaking lakas ay naitaboy siya ng daan-daang kilometro. Ang lakas ng self-destruction ng divine being ay labis. Sa sandaling naitaboy si Lin Moyu, ganap na gumuho ang Undead Legion. Pagkatapos, sa ilalim ng epekto ng immortal na halo, anding halo, nakaligtas sila sa kamatayan. Dahil din dito, nakaligtas si Lin Moyu. Buti na lang, isang atake lang ang self-destruction. Labis na natuwa si Lin Moyu sa kanyang puso. Kung may pangalawang atake pa, marahil ay nasa panganib na siya. Sa tuwa, mabilis siyang bumalik. Kung saan nag-self-destruct ang Kunlun Snow God, isang higanteng butas ang lumitaw sa puting lupa. Nawala na ang kabundukan dito, nabura dahil sa labis na lakas. Maging ang lason sa hangin ay nalinis. Sayang, hindi bababa sa 1 bilyong experience. Dahil nag-self-destruct ang Kunlun Snow God at namatay, walang nakuha si Lin Moyu na benepisyo. Hindi lang walang experience, pati ang military badge ay walang pagbabago. Tumingin si Lin Moyu sa paligid. Buti na lang, lumayo ang mga tao kanina, walang sinumang namatay dahil sa self-destruction. Lahat ng nakinig sa kanya ay nakaligtas. Ang mga hindi nakinig ay namatay. Sa pagbabalik, sa kanyang isipan, sinuri ni Lin Moyu ang lahat ng nangyari. Mula sa simula pa lang, hinulaan na ni Lin Moyu kung paano nalaman ng Kunlun Snow God na mayroon siyang divine position. Ang pangunahing issue ay nagmula sa Kunlun Snowgrass. Kapag solo mong nalampasan ang Kunlun Divine Palace Dungeon sa loob ng itinakdang oras, maaari kang makakuha ng supplemental special reward. Mula nang nilikha ang dungeon hanggang ngayon, marahil ay walang sinumang nakatapos nito, solo within time limit. Ngunit gayunpaman, ang Kunlun Snowgrass ay palaging naroon. Araw-araw, taon-taon. Lalong naging malakas ang Kunlun Snowgrass na iyon. Sa huli, matagumpay nitong nakuha ang lakas ng blizzard at naging isang divine being ng buong water element system. Kanina, nang nag-self-destruct siya, sa kanyang divine core ay lumitaw ang ilusyon ng Snowgrass na iyon na nagpatunay sa hula ni Lin Moyu. Dahil siya ay isang divine being na binuo ng Kunlun Snowgrass, masasabing ang mga susunod na Kunlun Snow God na isisilang ay mga descendant niya. Nang makuha ko ang Kunlun Snowgrass, naramdaman nito ang aura ng divine position sa aking katawan. Kaya't hinanap niya ako. Ngunit hindi siya makakaatake sa loob ng maikling panahon sa dungeon. Ang aking oras sa labas ng dungeon ay maikli. Naghintay siya hanggang sa pagbabalik ko bago niya ako hinila papasok sa elemental world. Nagsalita si Lin Moyu sa sarili, bahagyang nakangiti sa gilid ng kanyang bibig. Bagaman walang nakuha siyang benepisyo, ang labanan na ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na kasiglahan. Siya mismo ang pumatay ng isang tunay na divine being. Hindi isang divine being na malapit ng mamatay, kundi isang buhay at naglalakad na divine being. Ang pakiramdam na iyon ay hindi mailarawan. Sayang, medyo tanga ang taong iyon. Kung medyo matalino lang siya, baka hindi niya ako binigyan ng problema. Ang makakakuha ng divine position, madali bang apihin? A rhetorical question or reflection on the Snow God's poor decision. Sa residence ng White God, nag-iinuman ng tsaa. Si Bai Yuan.
Wala roon si Meng Anwen. Kamakailan, naging napakaabala ni Meng Anwen. Kailangan niyang mag-set up ng Soul Fusion Great Formation, kaya't abala siya sa buong bansa. Napakomplikado ng formation na ito. Kailangan niyang mag-set up ng formation sa maraming lugar. Kasabay nito, ginamit din ni Meng Anwen ang lakas ng hukbo, kasama pa ang buong suporta mula kay Dong Fangyi, kaya't naging maayos naman ang pag-set up. Ayon sa kalkulasyon ni Meng Anwen, mga 1 buwan pa ay matatapos na ang pag-set up. Medyo nasasabik si Meng Anwen na makapag-research at makagawa ng Soul Fusion Great Formation. Isa itong super formation na hindi niya pa kailanman ginawa. Hindi lang umabot sa divine level ang antas ng formation, ang laki nito ay wala pa kailanman. Mula noon hanggang ngayon, ang pinakamalaking formation na dati niyang inilatag ay sumaklao lang sa isang lungsod. Ngunit ang formation na ito ay kailangang sumaklao sa buong bansa, mula syudad hanggang syudad. Para sa kanya, isa itong hamon na hindi pa niya nararanasan. Bago umalis si Meng Anwen, sinabi niya na kung magtagumpay siya, tiyak na aabot siya sa level 76 at magiging isang high-level Divine Formation Master. Sa kasaysayan ng lahi ng tao, isang high-level Divine Formation Master lang ang lumitaw, siya ang nag-seal ng Rotten Corpse World. Ngunit namatay din siya agad pagkatapos ng pag-seal. Ang sealing formation ng Rotten Corpse World ay kapalit ng kanyang buhay. Mula noon, hindi na kailanman lumitaw pa ang isang high-level Divine Formation Master sa lahi ng tao. Maging ang Divine Formation Masters ay kakaunti. May pag-asa si Meng Anwen na mag-breakthrough. Natuwa rin si Lin Moyo para sa kanya. Naramdaman ang pag-alog ng espasyo, mahinang umiti si Bai Yuan. Sa tamad na paraan ay sinabi niya, "Little Yu, halika rito at salinan mo ng tsaa ang master mo." Diretsong lumapit si Lin Moyo para salinan ng tsaa si Bai Yuan. Inialay niya ang tasa sa 2 kamay. "Master, heto po." Tiningnan ni Bai Yuan si Lin Moyo, bahagyang nakakunot ang noo. "Nakasalamuha ka ba ng Divine Being?" "Nakasalamuha ako ng level 70 Divine Being." Sinilinan din niya ang sarili niya ng tasa. Ang bango ng King Miaotia ay sakto para mapakalma ang aura pagkatapos ng malaking labanan. Nagtanong si Bai Yuan pagkatapos, ano ang nangyari? Walang pakialam na sinabi ni Lin Moyo, gusto niya akong patayin, kaya pinatay ko na siya. Natigilan si Bai Yuan, paano mo pinatay? Hindi madaling patayin ang Divine Being. Ikinuwento ni Lin Moyo ang buong proseso. Nang marinig ang tungkol sa self-destruction ng Kunlun Snow God, hindi mapigilan ni Bai Yuan ang kunot noo ng ilang beses. Ang self-destruction ng Divine Being, kahit siya, Bai Yuan, ay maaaring masugatan ng kaunti. Ngunit si Lin Moyo ay walang anumang sugat. Nagduda siya sa kanyang sarili kung minamaliit niya ba ang kanyang mabuting disipulo. Sinabi ni Lin Moyo, akala ko po ay kailangan ko kayong abalahin para i-dispel ang lason, ngunit hindi na po kailangan. Nangangahulugan lang po na sa labanan ko laban sa Kunlun Snow God, may ilang nadamay at namatay. Ilan sa kanila ay mula sa ating Divine Empire, at ilan naman ay mula sa ibang bansa. Walang pakialam na iwinagayway ni Bai Yuan ang kanyang kamay. Ang mga hindi nakinig sa General's Order ay hindi karapat-dapat na kaawaan. Tungkol naman sa mga taga-ibang bansa, namatay sila sa teritoryo ng Divine Empire, kasalanan nila iyan. Anumang bansa ang mga has na mag-ingay, sasagutin ko ng suntok. Ang paraan na ito ay talagang tipikal kay Bai Yuan. Kinuha ni Lin Moyo ang Kunlun Snowgrass na kakarating lang niyang nakuha. Master, tingnan niyo po ito, ano ito? Mabilis na sinulyapan ni Bai Yuan iyon, pagkatapos ay gumamit ng detection skill. Agad na nagpakita ang kanyang mukha ng pagtataka. Magandang bagay. Paano mo nakuha? Isolo ko po ang Kunlun Divine Palace, nakuha ko ang excellent rating, tapos po binigyan ako ng supplemental reward na ito. Nang marinig ang sagot ni Lin Moyo, marami siyang Bai Yuan na isip. Alam niya na ang combat power ni Lin Moyo ay halos abnormal. Kaya niyang durugin ang mga dungsyon sa parehong level. Lalo na ngayon na mas mataas na ang level niya, kahit mahirap pa ang dungsyon, para lang itong laro kay Lin Moyo. Hindi na rin nakakagulat na makakuha si Lin Moyo ng supplemental reward. Sinabi ni Bai Yuan, itabi mo ng mabuti ang bagay na ito. Hintayin mong makabalik si Old Man Meng, Meng Anwen, at tanungin mo siya. Mas marami siyang alam tungkol sa ilang bagay. Ngunit mukhang magiging abala si Old Man Meng nang matagal sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung makakapunta siya sa blind date event T. Baka madismaya ang mga dating nakarelasyon ni Old Man Meng D. Natigilan si Lin Moyo. Paanong mula sa masayang usapan, biglang nagbago ang tono niya? Walang ano-ano, binanggit niya ang mga dating kasintahan ni Meng Anwen. Napaka-misteryoso ni Bai Yuan ang sinabi niya, hindi mo alam? Napakadaming nakarelasyon ni Old Man
Meng, kung ang taong iyon ay hindi nag-isip ng mabuti noon, ang batang lalaki na tulad mo ay magkakaroon ng hindi bababa sa 18 na mo. Bahagyang kumibot ang gilid ng bibig ni Lin Moyu. Hindi maganda ang pagsasalita ng masama ni Master Bai tungkol kay Master Meng sa likod nito. Pinuto ni Bai Yuan, anong masama dyan? Kahit nasa harap ko siya, sasabihin ko pa rin yan. Mahinang nagtanong si Lin Moyu. Kung ganoon, Master Bai, may gusto rin po ba kayong isang tao? Sa simula, nagliwanag ang mga mata ni Bai Yuan. Pagkatapos noon, agad itong naging malungkot. Bahagya siyang napabuntong hininga. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hindi na nagsalita pa. Sa sandaling nagbago ang kanyang mga mata kanina, nakita ni Lin Moyu ang pagdurusa. Naging maingat din si Lin Moyu at hindi na nagsalita pa. Alam niyang nagtanong siya ng hindi dapat itanong. Ang Divine Stone Dongjun Trial, na siyang tinatawag ni Bai Yuan at Meng Anwen na blind date event, ay magsisimula na sa 3 araw. Ngunit bago pa iyon, ang mga tao mula sa iba't ibang great families, iba't ibang puwersa, maging ang mga mula sa top academies ay nagmamadaling pumunta na. Napakasigla ng Fortress No. 4. Sa pagitan ng mga kabataan, nagsisimula silang makipag-usap, makipag-interact at magpalitan. Ang hukbo ay sadyang naglagay ng ilang martial arts arena sa loob ng fortress para makapag-spar at makipag-interact ang mga tao. Sa grupo ng mga kabataan, minsan ay madalas silang magkaalitan o kahit mag-away. Sakto na ang martial arts arena ay maaaring gamitin upang malutas ang problemang ito. Sa pagitan ng mga professionist, basta hindi ka mapapatay, kaunting sugat ay kayang gamutin. Dito naroroon ang mga henyo mula sa iba't ibang pamilya para makipag-interact. Ang Heaven's Chosen, Southern Green, Northern Beauty ay ang pinakamahuhusay na tao sa bansa, ang pagmamalaki ng bansa. May mga nagugustuhan ang isa't isa, at mayroon ding mga ipinapakilala ng mga matatanda sa pamilya upang magkakilala. Ang mga nakaraang henerasyon na nagdala sa kanila dito, sa sandaling ito, lahat ay nakangiti, nagiging matchmakers. Itinuro ni Bai Yuan ang ilang kabataan na paikot-ikot. Hindi ba tama ang sinabi ko? Tingnan mo kung gaano karaming tao, ilang araw pa lang, marami nang naging magkapares. Mahinang umiti si Lin Moyu, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa paligid. Kasabay nito, nagpadala rin siya ng signal kay Ningyi, ngunit hindi nakatanggap ng tugon. Hindi pa dumarating si Ningyi. Pinuto ni Bai Yuan, sa mata mo, si Ningyi lang ang nakikita mo. Marami namang maganda sa mundo, bakit hindi mo subukang pumili ng iba? Natigilan si Lin Moyu, hindi alam kung bakit ganoon ang sinabi ni Bai Yuan. Nagpatuloy si Bai Yuan, ang ibig kong sabin, bagaman ang imperyo ay may batas na monogamy, ang mga general at divine level powerhouses ay may karapatan. Ang magpakasal sa ilan pa ay walang problema. Tulad ng iyong Master Meng, kung gusto niyang magpakasal, hindi bababa sa 17 tandang bawas, 8 na magagandang babae ang nakapila hanggang sa pintuan. Nagsimulang magsalita si Bai Yuan ng walang preno. Umiti na lang si Lin Moyu at hindi na sumagot. Patuloy si Bai Yuan, malamang bukas o sa susunod na araw darating si Ningyi. Maglibot ka muna sa fortress. Karamihan sa mga tao doon ay mga kabataan, maaari kayong makipag-interact ng higit pa. Pagsasalita pa lang sana ni Lin Moyu nang biglang may narinig siyang malambing na boses malapit sa kanyang tainga. Ang boses, na malambing at may kasamang kariktan, ay nagpapakita ng kaunting tapang, napakasarap pakinggan. Nang marinig ni Bai Yuan ang boses na ito, bigla siyang naging parang isang pusang nagulantang at nanindig ang balahibo. Little Yu, may kailangan akong puntahan, uuna na ako. Magkita tayo sa 3 araw. Umubo siya ng isa at mabilis na lumipad paakyat sa langit at umalis. Pagkatapos niyan, nakita ni Lin Moyu ang isang babae na nakasuot ng light yellow long dress na paparating ng napakabilis. Ang babae ay lampas 30 na ang edad, napakaganda ng mukha, at naglalabas ng pambihirang aura. Nang makita si Bai Yuan na umalis ng taranta, sumigaw ang babae at lumipad din paakyat sa langit, hindi mas mabagal kaysa kay Bai Yuan. Ito rin ay isang divine level powerhouse na hindi gaanong mas mahina kaysa kay Bai Yuan. Bukod pa doon, malinaw na umiiwas si Bai Yuan sa kalaban. Master Bai, ganyan ka, natatakot ka bang pakasalan siya? Sa mga mata ni Lin Moyu ay may kasamang ngiti, para siyang nakatuklas ng bagong kontinente, medyo interesante. Tumakas si Bai Yuan na taranta. Nakangiti si Lin Moyu na parang maiiyak, talagang karma nga. Kanina lang ay pinagtatawanan niya si Meng Anwen sa likod nito, ngayon biglang nangyari sa kanya. Mukhang hindi rin simple ang kwento ni Master Bai. Nakangiti si Lin Moyu, iniisip ang mga sinabi ni Bai Yuan, at nagdesisyon siyang pumasok sa fortress at makisalamuha sa mga tao. Sa loob ng fortress, may 3 martial arts arena na kumikinang. Ang
formations ay sumasaklaw sa lahat ng arena. Sa mga arena ay maaaring magsagawa ng mga labanan. Sa isang arena, may isang knight na diretsong nakaharap sa isang archer. Pagkatapos makontrol si Shui Zijun, agad na sinampal ni Lin Moyu ang mukha nito. Isang malutong na sampal ang narinig. Pagkatapos ng isang sampal, sinundan pa ng dalawa. Mahinang sinabi ni Lin Moyu, ang tatlong sampal na ito ay isang maliit na babala. Kung sa susunod ay hindi mo pa rin mapigilan ang bibig mo, papatayin kita. Ang boses na may bahid ng killer intent ay pumasok sa tenga ni Shui Zijun. Ilang beses, hindi maaaring insultuhin ang isang general. Si Shui Zijun ay nagulat sa tatlong biglaang sampal at naging tulala. Wala siyang pakialam sa sinabi ni Lin Moyu pagkatapos noon. Naramdaman niya na nawalan siya ng lahat ng karangalan. Nakita ng lahat ng tao sa bar ang pagkasampal sa kanya, paano niya mapapanatili ang kanyang dignidad. Galit siyang umungol sa kanyang puso. Nagliliyab sa kanyang katawan ang sinag ng liwanag. Ang mga knight ay may skill na makapag-alis ng kontrol. Hindi siya eksepsyon. Tinamaan siya ng bone cage, ngunit sa susunod na segundo, isang soulfire ang tahimik na pumasok sa kanyang ulo. Napanganga si Shui Zijun, ngunit walang lumabas na tunog. Ang bone cage ay pinigilan ang galaw ni Shui Zijun na nagpalaki ng kanyang mga mata. Wala siyang ibang magawa. Kahit gaano pa siya kaparalisa, hindi niya mapigilan ang sakit na nagmumula sa kanyang kaluluwa. Kinontrol ni Lin Moyu ang soulfire, hanggang sa puntong kaya niya itong gawin kung anuman ang gusto niya, kung gusto niyang malakas ay malakas, kung gusto niyang mahina ay mahina. Pinutol ng soulfire ang skill ni Shui Zijun na nagpahirap sa kanya na manatili na lamang na hindi gumagalaw. Hindi na nga si Shui Zijun na gumalaw pa. Ang sakit na ito ay masyadong nakakatakot. Kahit kaunti lang ay mahirap na niyang kalimutan habang buhay. Si Lin Moyu ay parang gumagawa ng isang hindi mahalagang bagay. Manatili ka rito at magpakatuwid at pag-isipan ang sarili mo. Pagkasabi niya, umalis siya sa bar. Mas mabilis si Shuhan kaysa sa kanila. Agad siyang tumakbo sa tabi ni Lin Moyu at inakbayan ang kanyang braso. Kailangan ko ba talagang magpanggap hanggang dulo? Naisip ni Lin Moyu, hindi siya tumanggi. Dahil pumayag siyang makipaglaro kasama si Shuhan, dapat nilang tapusin ang pagganap hanggang sa katapusan. Hintayin niyo ako. Biglang tumakbo si Mu Jianjian. Niyakap niya ang kabilang braso ni Lin Moyu, masama ang tingin kay Shuhan, hindi nagpapatalo ang kanyang mukha. Nang makita ang anyo ni Mu Jianjian, alam ni Shuhan na nagkamali ng pagkakaintindi ang batang ito, ngunit wala siyang sinabi sa ngayon. Si Lin Moyu, na may yakap sa magkabilang braso, ay umalis sa bar sa ilalim ng tingin ng lahat na puno ng paghanga. Bumulong si Feng Xiu, bakit hindi tayo sumama? Malamig na sinabi ni Zhou Mai, sasama tayo para maging balakid. O nagka-interes ka sa batang babaeng iyon? Agad na umiling si Feng Xiu at iniwagayway ang kanyang kamay. Hindi. Paano naman? Kumain na tayo. Sa bar, si Shui Zijun ay nag-iisang nakatayo na parang pinaparusahan. Ang dalawang pulang marka ng sampal sa kanyang kaliwa at kanang pisngi ay napakakapansin-pansin. Naputol ang kanyang skill at kailangan pa niyang maghintay ng 1-0 minuto bago niya ito magamit muli. Sa loob ng 1-0 minuto, maaari lang siyang maging isang estatwa para panoorin ng mga tao. Sa bar, si Jialan Yiwu, kasama ang kanyang i-night order, ay patuloy na nagbubulong ng mahina. Ano man ang kanilang pinag-uusapan, naramdaman ni Shui Zijun na pinag-uusapan nila kung gaano siya kaawa-awa. Papatayin kitang sigurado. Pupunitin ko ang iyong katawan sa maraming piraso. At ang babaeng iyon, si Shuhan, hindi kita palalagpasin. Hinding-hindi. Sa kanyang puso, si Shui Zijun ay punong-puno ng pagmamadali at puot. Labis siyang nagkamuhi kay Lin Moyu. Mula noong siya ay ipinanganak, hindi pa siya kailanman napahiya ng ganito. Pagkaalis nila sa bar, biglang binitawan ni Shuhan ang kanyang kamay. Pinigilan niya ang kanyang pagkailang. Salamat, kaklase Lin, sa pagtulong sa akin na gampanan ang komedyang ito. Umiling si Lin Moyu, ate, huwag kang masyadong formal. Karangalan ko na makatulong sa iyo. Naisip niya na pagkatapos nito, ang taong si Shui Zijun ay mapupuno na lamang ng puot para kay Shuhan at hindi na siya guguluhin. Tumawa si Shuhan at sinabi, mabuti pa ang galit kaysa sa panggugulo. At saka, hindi ako natatakot sa kanyang panggugulo.
Sumigaw si Mujayanjian at biglang binawi ang kanyang kamay. Sa oras na ito, nalaman niya na nagpapanggap lang pala ang dalawa. Hindi talaga tulad ng iniisip niya. Nang mabalik na ni Shuhan ang kanyang dating elegansa, "Huwag kang magselos, little sister." Namula ang mukha ni Mujayanjian. Hindi ako nagsiselos." Nakita ni Shuhan na simple si Mujayanjian, kaya't hindi na niya ito inasar pa. Sa pagkakataong ito, si kaklase Lin ay nandito rin dahil sa Divine Stone Dungshon. Umiling si Lin Moyu, "Nandito ako bilang special guest." "Paano ka naman, Ate Shuhan?" Sumagot si Shuhan ng may pilit na ngiti na pilitan. "Akong pumunta para sa blind date, at nagkataon na nakasalubong ko ang taong iyon. Araw-araw ay ginugulo niya ako. Hindi ko siya matanggihan. Talagang nakakainis." Natawa si Lin Moyu, "Sa hinaharap, kung guguluhin ka pa niya, sabihan mo lang ako. Puputulin ko ang kanyang mga kamay at paa." Tumawa si Shuhan at sinabing, "Okay, tatandaan ko yan." Kanina, si little girl mo yun ay may hinahanap ka rin pala, hindi ba?" Tumango si Lin Moyu, "Hindi ko alam kung ano ang problema. Baka pareho lang ng problema sa akin. Kung libre ka, bisitahin mo siya." Medyo malungkot din siya nitong mga nakaraang araw, sabi ni Shuhan at nakangiting umalis. Medyo napaiyak at napatawa si Lin Moyu. Mayroon ba siyang attribute ng first-class cannon fodder? Nakasunod si Mujayanjian sa likod ni Lin Moyu, nakayuko, parang batang nagkamali. Ilang beses na gustong magsalita si Mujayanjian para magpaliwanag, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Naramdaman niya na anuman ang sabihin niya ay mali. Biglang huminto si Lin Moyu. Hindi napansin ni Mujayanjian, nabangga siya kay Lin Moyu at dumikit sa kanya. Naramdaman ni Lin Moyu ang init mula sa kanyang likod, mahinang humiti, "Ano ang iniisip mo?" Namula ang mukha ni Mujayanjian at umiling, "Wala naman." "Noong araw na iyon, pagkatapos mong mateleport, saan ka napunta?" tanong ni Lin Moyu. Sumagot si Mujayanjian, "Noong araw na iyon, parang dumaan ako sa 2 beses na teleportasyon. Nang magising ako, nasa labas na ako ng core area." Base sa mga salita ni Mujayanjian, nahulaan ni Lin Moyu ang pangkalahatang proseso. Ang ibinigay kay Antas ay siguradong bumalik kay Antas, ngunit si Antas ay hindi nag-react kay Mujayanjian, kaya't na-teleport niya ulit ito. Kaya naramdaman ni Mujayanjian na dumaan siya sa 2 beses na teleportasyon. Tumawa si Lin Moyu, pagkatapos, "Hinanap mo si Ate Jayalan Yu, tama? Nakita mo ba ang lapida mo?" Masiglang tumango si Mujayanjian. "Kumusta ang pakiramdam?" Parang nag-iisip si Mujayanjian. Tumagilid ang kanyang ulo. Napakakaiba ang pakiramdam pero napakasaya din. Si Ate Yiwu ay napakahusay magsulat at pinili niya ang isang napakagandang lugar. Ang lapida na iyon ay maaaring tumagal ng mahabang panahon. Nang makita ang kanyang anyo na parang puting papel, naramdaman ni Lin Moyu na nakakatuwa. Bagaman mas matanda si Mujayanjian ng ilang taon kaysa sa kanya, sa harap niya, siya ang parang nakatatanda. Si Mujayanjian ay parang isang bata. "Tara na." Tumalikod si Lin Moyu at naglakad pasulong. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Mujayanjian. "Maghahanap tayo ng masarap na kainan. Ginulo ako ng taong iyon kanina, hindi ako nakatapos kumain." "Oh!" Sa bar, narinig ang malakas na sigaw. Si Shui Zijun ay lumabas na parang bala. Siya ay parang isang baliw na leon, nakatayo sa bubong ng bahay, hinahanap ang anino ni Lin Moyu. Paano niya mahahanap siya sa kalye na punong-puno ng mga tao? Ang mga kilos niya ay nakaakit ng maraming tao na nanonood. Hindi nahanap ni Shui Zijun si Lin Moyu. Galit siyang lumingon at tiningnan ang grupo ni Naxiaksui. Kung hindi siya nagkakamali, ang grupo ni Naxiaksui ay kasama ni Lin Moyu. Malamig na sinabi ni Feng Xiu, "Bakit ka tumitingin? Bawal makipag-away sa fort. Ayaw mong gumawa ng gulo, hindi ba?" Malamig na sinabi ni Shui Zijun, "Mga bata, kung may kakayahan kayo, huwag kayong umalis sa fort." Malakas na tumawa si Feng Xiu, "Shui family ng Hagwang City, tama ba? Sasabihin ko yan sa pamilya ko. Kung may mangyari sa akin, kayong Shui family ang may gawa. Nandito ako mula sa Fort number 8, ang Sword God family, Feng family." Mahinang sinabi din ni Xiaxui, "Ako, si Yang Ledixia ng Xia family sa capital city. Kung may mangyari sa akin, hindi kayo magiging mapayapa, Shui family."
Hindi nagsalita si Zumay. Alam niya na sa sandaling ito, kailangan pa rin siyang maging mapagkumbaba. Agad na napatigil si Shui Zijun. Hindi niya kayang guluhin ang pinagmulan ng dalawang pamilyang ito. Malamig na sinabi ni Feng Xiu, pag-isipan mo kung ano ang sinabi mo kanina. Kung nailigtas ang maliit mong buhay, swerte mo na. Kung mangahas ka pa ulit na sabihin iyan, siguradong walang sinumang makakatulong sa iyo. Galit na galit si Shui Zijun, ang kanyang dibdib ay umaalsa na parang nagre-revolve ang electric fan, umalinggaw ang ingay. Ang kanyang galit ay halos sumabog. Matagal bago unti-unting huminahon. Ang kanyang mga mata ay naging mas malamig pa sa yelo, puno ng killer intent, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Mahinang sabi ni Xiaxue, hindi niya siguro hahanapin si Little Mo, hindi ba? Malamig na tumawa si Zuumae, mabuti pa nga kung hanapin niya. Hindi pa sapat sa gunggong na iyon ang isang sampal mula kay General Lin. Ang dalawa ay puno ng simpatya. Sa lakas ni Lin Moyu, ang pagpatay kay Shui Zijun ay parang pagpatay lang ng langaw. Bukod pa dito, sa status ni Lin Moyu, kung talagang pumatay siya, hindi na niya kailangang isipin ang patakaran na hindi pwedeng gumalaw sa loob ng fort. Siya ay isang general, mayroon siyang espesyal na pribilehiyo. Ang transmission stone sa kamay ni Lin Moyu ay naging abo. Nakapunta na si Lin Moyu sa battlefield plains. Ang kanyang katawan ay nasa himpapawid. Ibinuklad niya ang kanyang lightning undead wings. Nakita niya si Muyon sa hindi kalayuan. Nakikipaglaban si Muyon sa isang ibase demon. Si Muyon ngayon ay level 50. Maiimagine kung gaano siya nahirapan. Siya at si Lin Moyu ay magkaedad. Nang magkita sila, level 4 lang siya, hindi pa nga nakumpleto ang second job transfer. Ngunit level 50 na si Muyon. Bilang anak ng great family, mahirap lang, mahirap pa. Akala ng lahat ng mga tao na ang mga anak ng great families ay may resources kung gusto nila, may gamit kung gusto nila, at ang level up ay 1,000,000 hanggang 100,000 beses na mas madali kaysa sa ordinaryong tao. Ngunit hindi nila alam na ang mga anak ng great families ay kailangan magbuhos ng maraming pawis at dugo. Halos hindi natutulog si Ningyi sa loob ng ilang buwan dahil sa tuloy-tuloy na espesyal na training. Halos sa lahat ng oras, siya ay lumalaban. Iyon ang isa sa mga buhay ng mga anak ng great families. Siyempre, marami rin namang mga walang silbing members. Ang mga ganitong tao ay hindi na kailangan pang banggitin, ganap na wala sila sa saklaw ng pag-iisip ni Lin Moyu. Tiningnan ni Lin Moyu si Muyon na nakikipaglaban sa Ebais Demon. Hindi siya gumalaw. Ito ay laban ni Muyon. Siya mismo ang magsolusyon nito. Malayo ito ng ilang daang kilometro mula sa Fort Number 4 at makakasalubong ka ng maraming demon hunters. Bahagya siyang sumigaw. Ang matulis na sungay sa ulo ng Holy Spirit Kilin ay naglabas ng banal na liwanag. Ang liwanag ay parang matalim na pana, tumago sa katawan ng demonyo, at pagkatapos ay sumabog, ginawang pira-piraso ang demonyo. Pinunasan ni Muyon ang pawis sa kanyang noo. Lumipad ang Holy Spirit Kilin. Libre ka na ba? Tumango si Lin Moyu. Esten, ano ang problema mo? Bakit ka pumunta para hanapin ako? Sinabi ni Muyon, tulungan mo akong i-clear ang dungsyon na ito. Parang hindi ito tulad ng sinabi ni Shuhan. Hindi masyadong nag-isip si Lin Moyu. Nagtaka si Muyon, hindi mo itatanong kung anong klaseng dungsyon ito. Gaano kahirap? Kaya mo ba? Umiling si Lin Moyu at nagtanong. Hanggat kaya kong pasukin ang dungsyon, kaya kong i-clear. Napakayabang ng kanyang sinabi, ngunit mayroon siyang karapatan. Ang katotohanan ay tulad ng kanyang sinabi, hanggat kaya niyang pasukin ang dungsyon, kaya niya itong i-clear. Anuman ang kahirapan, anuman ang laki, katamtaman, o maliit ang scale ng dungsyon, maging ang napakalaking dungsyon, siguradong kaya ni Lin Moyu itong lampasan. Kung siya man ay hindi kaya, kahit ang isang team na 40 bawas 60 katao ay hindi rin kaya. Lumipad si Muyon patungo sa dungsyon. Katabi niya si Lin Moyu. Sinabi ni Muyon, ang dungsyon na ito ay tinatawag na Holy Realm Space, level 55 dungsyon. Pwedeng pumasok ang level 50 hanggang 60. Gusto kong i-clear ito sa hell difficulty, ngunit ayaw kong makipag-team sa iba, kaya't ikaw na lang ang pinagabala ko. Tumango si Lin Moyu. Okay lang. May kakaiba ba sa dungsyon na ito?
Sumagot si Muyon. Sa pinakalalim na bahagi ng dungsyon, mayroong Holy Light Swamp. Ang Holy Light sa loob ay may malaking epekto sa aking summoned beasts. Gayunpaman, ang boss sa dungsyon ay sinisipsip ang lahat ng Holy Light sa Holy Light Swamp. Kung gusto mong makuha ang Holy Light, kailangan mong sinipsip ang lahat ng Holy Light bago ang boss at sirain ito. Hindi ko alam kung kaya mo. Naisip ni Lin Moyu. Hindi ako sigurado, ngunit gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Mahinang sinabi ni Muyon. Salamat. Huwag kang masyadong formal, magkaibigan tayo. Maliit na bagay lang iyan. Hindi marami ang kaibigan ni Lin Moyu. Si Muyon ay maaaring ituring na isa. Kung may problema ang kaibigan, gagawin niya ang lahat para makatulong. 200 kilometro pa silang lumipad. Nang pumasok na sila ng malalim sa Battlefield Plains, higit 1,000 kilometro ang layo mula sa Fort No. 4, isang malawak na maitim na lupain ang nakikita. Ang lahat ay puno ng katahimikan na nararapat sa Battlefield Plains. Isang dungsyon entrance ang tahimik na umiikot sa lupain. Sa tuktok, babalik ito sa kabilang direksyon. Sa lugar na walang buhay, sa loob ng dungsyon entrance, nagpakita ng kaunting buhay. Sa di kalayuan, nakikita ang ilang grupo na nakikipaglaban sa ilang mga demonyo. Paliwanag ni Muyon, dahil sa pag-ira ng Holy Light Swamp dungsyon, madalas na may mga grupo ng professionists mula sa ibang lahi na pumupunta. Alam din ito ng mga demonyo, kaya't madalas silang naririto o nakikipaglaban. Kaya't ang pakikipaglaban dito ay karaniwan na. Hindi sakop ng human forces ang lugar na ito. Ang mga demonyo ay patuloy na lumilipad dito. Bukod pa dito, ang mga demonyo dito ay level 50 pataas, at nagpapangkat-pangkat sila. Si Muyon na nangahas na mag-operate dito ng mag-isa ay masasabing napakatapang. Lumipad ang dalawa patungo sa dungsyon. Sa malapit sa dungsyon, isang grupo ang nakikipaglaban sa mga demonyo. Makikita na napakalakas ng grupo na iyon, nilulupig nila ang mga demonyo ng walang kahirap-hirap. Biglang, may isang tao mula sa grupo ang lumipad patungo kay Muyon. Yun bumalik ka na pala. Kumunot ang noo ni Muyon. Huwag mo siyang pansinin, pumasok na tayo sa dungsyon. Mahinang sumagot si Lin Moyu. Tiningnan niya ang taong lumipad patungo kay Muyon. Isa rin siyang summoner. Halos kasing edad siya ni Muyon. Nagsummon siya ng isang napakakitang-kitang gintong agila. Hindi alam kung sinasadya o nagkataon, sakto itong humarang sa daan ni Muyon papasok sa dungsyon. Yun matagal ka na naming hinintay. Sumigaw ulit ang taong iyon. Ang salitang iyon ay nagpakita ng intimacy. Naging napakapangit ang magandang mukha ni Muyon. Mahina siyang sumigaw, umalis ka. Ang buong katawan ng Holy Spirit Kilin ay nagliwanag. Biglang bumilis ang bilis nito at biglang sumugod. Inactivate ni Muyon ang skill. Nag-merge siya sa kilin, naging isang nagliliyab na puting sinag ng liwanag. Sa harap ng sinag ng liwanag, lumitaw ang isang matulis na pilak na ulo, ang matulis na sungay ng kilin. Ang skill ay Holy Horn Clash. Malinaw na itinuring ni Muyon na kalaban ang binatang humaharang sa kanyang daan. Hindi siya nag-atubili at agad na sumugod.